Guys, marami sa atin ang gustong bumili ng pick-up. Especially us, Pilipino. Dahil ang pick-up ay very useful sa ating bansa. Lalong-lalo na sa mga mahilig mag-out of town. O di kaya may business gaya ng poultry, farming, o yung iba naman ay for adventure purposes or leisure. Yun. Kaya marami sa atin ay mas prefer na bumili po ng malalaking sasakyan kagaya po ng pick-up. But, sometimes what holds us is yung tamang pagpili ng brand o variant na sa tingin po natin ay very useful para sa atin o kumbaga value for money, worth bilhin. So, ngayon, may isa sa mga players ng pick-up o brand na which may magandang features. Kumbaga, sabihin na natin futuristic ang features. At ito nga yung BYD Shark 6 na DMO. Are you familiar with DMO? Ang ibig sabihin po ng DMO is dual mode off-road. Yun. So speaking of BYD, sila po ang makers ng mga electric vehicle, mga plug-in hybrid, at syempre natural na sila po yung number one in terms of battery manufacturing. Hindi lang po yan sa China but halos buong mundo na mga ka-idol. Okay? So right now, pag-usapan natin ang advantage nitong BYD Shark 6 DMO compared to other pickups. Maybe you might considering buying the BYD Shark. But before you buy that mga ka-idol, see to it na kayo po ba ay willing mag-sell out ng worth 2 million for a pick-up as a first pick-up ninyo? Dahil kung hindi, mag-stick muna kayo sa mga normal na pick-up kagaya ng mga Japanese brands, yung mga diesel engine. Dahil kung sasabak po kayo dito at hindi po kayo familiar kung ano yung mga downside nito, mahirap, lalo na kung kukunin po ninyo through financing. Okay? So in this video, sabihin ko lang sa inyo kung ano yung mga advantages nitong BYD Shark. So kung kayo lang po ay talagang willing to buy, no? So unang-una is ang pinagmamalaki po ng BYD is yung kanilang plug-in hybrid. Dual electric motors. Na itong BYD ay equipped with 1.5 liter na turbo petrol plus blade battery na 2.6 kilowatt. So kaya po nitong tumakbo ng 100 kilometer in pure EV range. Pure electric lang yan mga ka-idol. Pero kung i-combine po ninyo yan, kaya po nitong tumakbo ng up to 800 km battery and fuel power mga ka-idol. And if you might wondering, ilan ba ang horsepower nito? Baka magulat din kayo mga ka-idol dahil halos katapat po nito ang Ford Ranger Raptor na V6. 430 to 435 PS. Yun po yung kanyang maximum output at 615 Newton meter of torque. So, ganun po yan kalakas mga ka-idol. Ganun po siya kabilis. At yung kanyang fuel tank capacity ay kaya pong magkarga ng up to 60 liters. Okay? But, speaking of dual motor mga ka-idol, okay, ang main drive po nito is yung kanyang mismong blade battery. While yung kanyang engine naman, yung petrol engine naman ay nagsisilbi as generator. So that means kung sakaling malapit na kayong malobat, automatically the petrol engine will start as your generator. Kumbaga siya po ang magkakarga ng inyong battery. Okay? So, narito ang kanyang drive range specs mga ka-idol.
So with regards to transmission, of course, ito po ay plug-in hybrid. Single speed lang ito mga ka-idol. Na reduction gear, automatic via electric motors. And then also electric all-wheel drive via dual permanent synchronous motors, front and rear. Yan, medyo technical na ito ng konti mga ka-idol. Medyo mahirap lang itong i-explain. But if you have time for you to dig out, mas maganda i-check po ninyo sa YouTube para mas maintindihan po ninyo maigi kung how this one works. Okay? With regards to drive modes, marami po itong drive modes mga ka-idol. Especially pagdating po sa terrain modes, meron po siyang mud, meron po siyang sand, snow, gravel, and then pagdating naman sa driving mode naman is meron siyang eco, normal, and sport. So usually, ginagamit lang po itong drive mode na eco, normal, and sport for city driving. O pwede din naman sa long drive, ano? Let's say, kayo po ay cruising, going to north, no? Dadaan po kayo sa NLEX, SCTEX. Okay po yung normal and sport. But kapag pumunta naman kayo dun sa mga lugar na medyo rough yung terrain, dyan mamili na kayo. Meron tayong mapapilian. May mud, sand, snow, and gravel. And sa Australia, sinasabak na rin po ang BYD Shark pagdating po sa competition ng mga 4x4s. And very impressive mga ka-idol dahil talagang masasabi kong very competitive po ang BYD Shark comparing to other diesel engines. Okay? With regards to driving comfort, okay, ito isa sa pinagmamalaki po ng BYD Shark is yung kanyang independent double wishbone suspension, front and rear. So imaginein mo, yung front mo is naka-double wishbone. Ganon din po sa rear. Like kung ikukumpara nyo po sa ibang pickups, usually ang ginagamit po naman po nila is lip spring. O di kaya coil spring, ano? Depende. Depende po sa mabibili po ninyong variant. Kung bibili po kayo ng Raptor, iba po yung suspension po nun. Mas naman yun, kumbaga mas maganda po yung performance dahil ginamitan po yun ng mamahaling Fox suspension. Then pagdating naman po sa Nissan Navara, iba rin po yung klase ng suspension po nila. Okay? And then larger wheelbase, broader dimension. With regards to tire specs, 275 by 70 R18. So 18-inch alloy wheels po ito na naka-ventilated disc. Okay? And then 230mm naman ang kanyang ground clearance. So very competitive pagdating po sa ground clearance, and it can also weigh up to 700mm. So not bad mga ka-idol, ano? Then pagdating naman dito sa kanyang exterior features, ayun. Naka-LED DRL headlamps po ito with auto on and off. Ganda, di ba? Goods na goods. LED bar tail lights sa bandang likuran po yan. And then side mirror indicators, yun po yung side turn signal lamp. Heated power fold side mirrors. Ito naman ay advantage especially sa mga sa mga lugar na medyo malalamig, no, gaya ng Baguio, na sometimes may mga fog, nagkukos po ng moisture, o di kaya during rainy days. Ayan. Sports bar with soft open tailgate. Ito normal naman ito sa mga pickup ngayon mga ka-idol, ano. And then meron din po siyang 360 camera, front and rear sensors. So ito ay usually available sa mga kotse, sa mga MPV, SUV. Pero sa mga pick-up, hindi naman lahat is equipped with 360. Pero ito equipped mga ka-idol, ano?
With regards to interior features, naka 10.25-inch driver's digital instrument cluster. Ayan. And then also, pagdating naman sa kanyang infotainment, 12.8-inch rotating touchscreen na with Apple CarPlay and Android Auto. And then, 8 pieces of high-quality speakers, naka-leather seats with color accents, power ang kanyang driver seats, ganun din po yung kanyang passenger. Then also, naka-heated and ventilation front seats po ito. Then, naka-dual climate control, yung kanyang cabin with air filtration. Well, maganda mga ka-idol, ano? Dahil para ma-filter din po yung mga fallen bacteria. Ayan. With regards to safety, well-equipped na rin itong ating BYD Shark mga ka-idol. BYD Shark comes with ABS, traction control, stability control, hill hold and hill descent, tire pressure monitoring, adaptive cruise control, forward collision warning, emergency lane keeping, auto emergency braking, blind spot detection, lane departure warning, emergency lane keep, rear cross traffic alert, high beam assist, and 360 camera. Then meron din po siyang 7 airbags with Isofix child seat anchors. And then naka 5-star ANCAP safety ratings ito. So pumasa po ito with regards to safety ratings na ginawa po sa Australia, no? And then with regards to warranty, okay, vehicle warranty or sabihin natin general warranty to the vehicle is 6 years warranty po ito or 150 kilometers, whichever comes first. Then 8 years warranty or 160 kilometers blade high voltage battery. So magkaiba po ang warranty ng vehicle alone at ng battery. Okay? So may dalawang variants po ang BYD Shark. We have the Advance, that's worth 1,098,000, and yung premium naman is 2,298,000. So meron po kayong 3 color choices. We have the blue, the black, and the white. So guys, if you are planning to buy a pickup like this, no, yung futuristic pickup ngayon, soon baka magdatingan na rin yung ibang mga EV na pickup o plug-in hybrid pickup, pag-isipan nyo munang maigi before po kayo mag-purchase. Dahil kung first pickup po ninyo ito, first time lang ninyo bumili ng ganitong klaseng pickup, it's not a wise investment kung sasabak po kagad kayo dito. Lalo na kung gagamitin naman ninyo for business purposes. Pero kung pang personal use lang, pang araw-araw nyo lang gamit dito sa Manila for leisure purposes, walang problema. Lalo na kung madami kayong pera. 'Di ba? Pero kung ako tatanungin po ninyo, I still prefer na bumili po ng mga diesel engines dahil iba pa rin yung pakiramdam ng merong emotions ng engine. Kumbaga mararamdaman mo yung noise ng engine, yung vibrations niya, yung power niya. 'Di ba? Yung talagang hindi ka masyadong into tech features. Mas prefer ko 'yan mga ka-idol. Pero yung iba, siyempre, gusto nila futuristic na tapos matipid sa diesel, okay na rin ito mga ka-idol. Anyways, if you are interested to buy a brand new BYD Shark, pwede nyo po akong i-message sa aking Facebook page, The Car Loan Expert. At kung may issues po kayo with regards to your auto loan, kayo po ay na-decline sa inyong mga applications, may issues kayo as CMAP or sabihin natin nahatakan po kayo ng sasakyan, mag-reach out lang kayo mga ka-idol, i-message lang po ako. At kapag sa tingin ko ay medyo minor case, walang problema, libre po ang sagot, advice ni The Car Loan Expert. Pero kapag medyo technical po yan, of course may talent fee po si The Car Loan Expert. Pero mababa lang naman.
Okay? So thank you for watching.